of the nation. Rumagasa ang kulay tsokolate na tubig sa dam ng National Irrigation Authority or Administration o NIA. Ang tubig galing sa bundok sa Bansalan, Davao del Sur. Nagmistulang waterfalls ang lakas ng pagbagsak ng tubig. Kasunod yan ng mga pag-ulan doon kahapon. Wala namang natanggap na ulat ng mga binahang barangay ang MDRMO Bansalan. Nagpaalala sila sa mga nakatira sa gilid ng ilog na maging alerto sa ulan. Posibleng iain sa Senado sa mga susunod na araw ang isang resolusyong nagpapabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Kasunod yan ng pag-amin ni Senator Bato de la Rosa na galing sa kanya ang kumakalat na draft resolution. Tinutulan niya ng ilang senador at House prosecutors. May report si Mav Gonzalez. May nakita na kayong ganung reso, sir? Noong una, patay-mali siya pa. Pero kalaunan, kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na sa kanya nang galing ang draft resolution na usap-usapan ngayon sa Senado. That's my own initiative. Galing ngayon sa akin. Ang laman nito, pagpapabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Sa draft resolution na walang pirma at pangalan ng may akda, nakasaad na dahil hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ng bise, wala ng oras ang kasalukuyang Senado para talakayin ang articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila sa June 13. At dahil sa timing ng pag-transmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat nang ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case. Tiwala si De La Rosa na makakakuha ng suporta ang resolusyon. Kung kailan niya ito ihahain, meron pang gusto mag-input eh. Kung hindi ngayon, baka next week. Ang ibang mga kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan at unless pagbotohan niyan. Agad nilinaw ni De La Rosa, walang kinalaman dito si Vice President Sara Duterte. Wala siyang pakialam dito. Si Senador Amy Marcos nabasa na raw ang mga draft resolution at humihiling siya ng caucus o pribadong pag-uusap ng lahat ng senador. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Sa oras na maihain ang resolusyon at madala na sa plenaryo, pagbobotohan ng mga senador kung tatanggapin ito o hindi. Nauna nang sinabi ni Escudero sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya na 13 o higit pang senador. Kung may kwestiyon, maaari itong iakyat sa Korte Suprema. Pero para kina Senador J.V. Ejercito at Alan Peter Cayetano, kailangang dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Ang resolusyon, tinutulan ng ilang House prosecutors tulad ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores at Manila 3rd District Representative Joel Chua. That is unconstitutional. They are violating their constitutional mandate. Mensahe naman ni incoming Party List Representative Laila De Lima na kasama rin sa House prosecutors. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng kampo ng Vice Presidente tungkol sa resolusyon. Pero sabi ni VP Sara, pinag-aaralan na raw ng kanyang mga abogado ang pagkwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang kanyang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Pinakwestiyon din namin yan.
yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang estudyanteng pasahero matapos sumalpok ang sinasakyang van sa isang puno. Dead on the spot naman ang isang mag-anak matapos bumangga ang kotse sa kasalubong na truck. May report si Mark Salazar. Wasak ang kotse na ito nang pumailalim sa isang truck sa Malungon, Sarangani kaninang madaling araw. Ayon sa motoristang nakasaksi sa aksidente, nag-overtake ang kotse at napunta sa outer lane. Tila nawalan umano ito ng kontrol nang bumalik sa linya hanggang sa bumangga sa kasalubong na truck. Mayroon dyan bagong asphalt na porsyon, nasa gitna ang asphalt. Then ang outer lane is yung simento. Nahulog ang kotse doon sa simento, din ibinalik. Kaya pumunta sa kabilang lane, yung linya ng 10-wheelers, yung truck. Dead on the spot ang pamilyang sakay ng kotse, kabilang ang 3 taong gulang na bata. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck. Tumagilid naman ang ambulansyang iyan sa panulukan ng Rojas Boulevard at Mia Road sa Parañaque. Makikita pa ang driver sa loob ng sasakyan. Inakyat ng mga rumisponding pulis ang ambulansya at tinulungan ng driver at medical staff na sakay nito. Mabuti na lang hindi sila labis na nasaktan sa aksidente. Patay naman ang isang estudyanteng lalaki matapos bumangga sa natumbang puno ang sinasakyang van for hire sa Tayasan, Negros Oriental. Kritikal ang lagay ng driver at 2 pang babaeng pasahero. Sa inisyal na investigasyon, posibleng nakatulog ang driver. Inaalam din kung may prangkisa ang van. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng driver. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po, sensitibong video ang inyong susunod na mapapanood. Nakuryente sa ginagawang gusali ang isang lalaking construction worker sa Cebu City. Umusok ang katawan ng lalaki habang nakadapa sa bubong. Hindi agad siya nilapitan dahil sa kuryente sa kanyang katawan. Maya-maya makikitang namimilipit na siya sa sakit. Nailigtas siya ng responding barangay at tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa response team ng barangay, tumama ang bitbit na baka ng lalaki sa isang high-tension wire. Nagtamo siya ng 2nd-degree burn at nagpapagaling na ngayon sa ospital. Hindi nagbigay ng pahayag ang may-ari ng building na pinagtatrabahuan ng lalaki. Paalala ng otoridad lalo sa mga may ginagawa malapit sa mga kable ng kuryente, mag-ingat at umiwas sa mga high-tension wires o sumangguni muna sa mga elektrisyan bago ito galawin. Five-minute police response time na isipatupad ni bagong PNP Chief Nicolas Torre III sa Metro Manila. Ito raw ang middle ground sa nauna niyang idineklara na 3 minutong response time at sa standard na 7 minuto. May mga police community precincts at police boxes rin na ipapasara para madagdagan ang mga pulis na nagpapatrolya sa kalsada. Footbridge sa EDSA Quezon City na binansagang Mount Kamuning dahil sa tarik nito, pinagigiba ng Pangulo. Tear it down and build a better one. Naagam niyang dekada na tagagang ganito, ayusin naman natin para sa mga kababayan natin, para mas madali. Planong ipalitang mas mababang footbridge na ilalagay sa Kamuning Station ng EDSA Carousel. Lalagyan din ito ng elevator at inaasang sisimulan ngayong taon. Panukala para sa 200 pisong aumento sa sahod kada araw ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor, lusot na sa Kamara. 172 ang pumabor, walang tumutol, habang 1 ang nag-abstain. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang low-pressure area ang posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw ayon sa PAGASA. Pero kahit walang bagyo, inulan at binaha na ang ilang lugar sa Mindanao. May report si Ian Cruz. Umapaw na ang ilog sa bahang ito ng National Highway sa San Fernando, Bukidnon kahapon. Ang ilang motorista matapang na lumusong sa rumaragasang baha na inabot ng 1 oras bago humupa.
Sa Palimbang, Sultan Kudarat, malakas din ang pagragasa ng baha sa kalsada. Maraming bahay ang binaha. Sa Kalinan, Davao City, kahit hanggang binti na ang baha, tuloy pa rin sa pamamasada ang ilang sasakyan. Inabutan na rin ng tubig ang ilang establishmento. Sa Malapatan, Sarangani Province, nanawagan ng ilang residente na makumpuni na ang nawasak na riverbank doon. Ayon sa Pag-asa, ang muling pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Luzon, hanging habagat naman ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan. Magpapaulan din ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa malaking bahagi ng bansa, pati na sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa silangan ng bansa sa mga susunod na araw. Ngayon, mababa raw ang tsansa nito na maging bagyo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biyayang may tuturing ng mga residente sa tabing dagat sa Banggi, Ilocos Norte ang napakaraming isdang inanod sa Pampang. Tumatalon pa ang maliliit na isdang monamon, kaya tila tumatalon din sa tuwa ang mga residente dahil may pang-ulam na raw sila. Pinagpiestahan at kanya-kanya silang hapon, pati mga bata namulot din. Sa unang tingin, di mapapansin ang mga isda sa buhangin, kaya gumamit na sila ng mga flashlight. Michelle D. may paalala sa fellow dog owners matapos makagat ng kanyang aso. Never underestimate dog bites no matter how much we love our fur babies. Sa kanyang Instagram post, kita ang mga kagat sa kanyang mukha. Payo pa ng Sparkle Beauty Queen, act quick, gaya raw ng ginawa niya. No worries, love pa rin daw niya ang kanyang baby girl. Nagpakilig naman ang mga OFW sa Hong Kong si David Licauco para yan sa Kapangyawan Friendship Festival 2025 na bahagi ng Philippine Independence Day celebration katuwang ng GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Looking happy rin si Bea Alonzo. Recently, napansin ng netizens na tila napapadalas na makita silang magkasama ng businessman na si Vincent Ko mula sa Bangkok Airport. Sa isang malaking event ng kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Ko, sa group picture na ipinost ni Heart Evangelista, hanggang sa birthday celebration ng road manager ni Bea na si Nina Ferrer. Tanong tuloy ng netizens, soft launch na ba ito? I was diagnosed with early breast cancer. Grammy Award-winning singer Jessie J may early breast cancer at nagsabing magfo-focus muna sa nalalapit na operasyon. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.